O anyway, pang-apat na topic tayo. Ito, nako, General Torre, nagsalita na po mga kababayan. O, sabi ni Janelle Van der Haes, Mark Ramos, sagutin mo si Crisostomo. Nasaan ba si Crisostomo? Pasensya na kayo at napakabilis ng comment section. Kapag wala na sa bansa yan, ibig sabihin may ibang passport na ginamit yan. Kasi dapat may record siya na lumabas ng bansa. Pwede ngang mag-backdoor yan. No? At sa backdoor, hindi kailangan ng hindi kailangan ng pasaporte. Illegal na papasok sa Malaysia. O eto na po tayo mga bossing. General Torres, sinagot si BP. O, bakit daw kinasuhan ng PNP si BP? Ito po ang sagot mga kababa. Akala nila si BP lang at kampo ni BP ang magkakaso sa PNP ha. O eto po, may kaso din po ang PNP. O. From the House of Representatives. Sa incident involving Sa ngayon ay we have already filed the case of disobedience and direct assault. Disobedience doon sa taga-House of Representatives. Disobedient at direct assault ang maaari po nilang kaharaping kaso. O baka sinampa na nga ito eh. Representatives ang complainant natin dahil pinipigilan nila si VP Sara and the BPSG to take from their custody as a CLICA. Dahil ang custody naman talaga ay nasa SAA as assisted by the PNP doon sa veterans from the House of Representatives para siya ay Women's Correctional. check up dahil nga supposedly na siya is Ay, kumbaga ibang ambulansya pa nga ang ginamit nila dyan, mga boss eh, di ba? Rumenta pa sila ng ambulansya. Oh, imbis na nandoon na yung ambulansya ng veterans. sinerba nung At ang sagot naman pala, no, makalimutan ko, sagot ng Vice Presidente, kidnapping daw po ang ikakaaso. sa PNP, mga kababayan. nung transfer order ay hinimatay siya and she's very weak and may sakit. So dinala sa veterans but under the custody of the SAA. So ngayon, inagaw, despite the protestations, yun ang naging ground para mag-file ng disobedience. Disobedience, ayan naman po mga kababayan. Ang dami nilang paek-ek. Kala naman nila, matetegi yung tao sa kamay ng PNP. Napaka-imposible naman yun. Pwede naman nilang sundan. Nung Vice Presidential Security Group, di ba? Para masigurado si Asik Laika nila. Pero ako hanggang ngayon, hindi pa din ako kumbinsido na totoong yan eh. May sakit yan eh. No? Stress nga lang daw po, acute stress lang daw po ang kinakaharap mga kababayan. Kaya naman ang Kongreso nagtatanong, bakit acute stress? Lahat naman tayo dito, stress. Ano yung inaarte nila? So, pwede pa ding umattend. And then, in that process, kitang-kita naman sa mga video na sila mismo ang may gawa na yung pabidabidang pulis tinulak na security ni VP Sara. Yun. Specifically, that video, nagawa rin naman nila. So, ang pagtulak na yun, that is direct assault. Ayan. Nyari kayo. Tapos mga kababayan, papalabasin, kinakawawa kami dito, tinula kami, ganito, ganyan. Sila yung babaliktarin ho. No? Babaliktarin ho, mga kababayan, itong mga DDS na ito. Ewan ko. Wala na po sa mga katinuan yata itong mga ito eh. Yung mga ginagawa po nila, mga kababayan, pang out of this world na po, mga bossing. Yung ginagawa nila na sinasabi nilang malakas sila, mga bossing, asan dyan ang malakas? Mabuti pa, magsiuwian na kayo, no? Kung totoong kinukupitan kayo ng 300, magsiuwian na kayo. Ha? Tuloy. Sa preventing and body contact yun sa isang pulis na nagtatrabaho lamang. So, doktor pa yata yun. Yun pa yata yung titingin mismo, mga kababayan. No? Siyempre, kailangan siya yung a-assiste mismo doon. Inaalala yan tinulak pa, pinalayo pa. That cannot be forgiven. We cannot let it pass. So, final natin kahapon. Sir, kahapon nag-response si VP Sara sa Zamboanga. Sabi ni Rachel Antonio, nakakatawa daw tayo. Mas nakakatawa to, Yung sinasabi, tignan mo.
Rachel, ikaw talaga. Magtatampo sa iyo yung mga kasamahan mo dyan. Sila nandoon, pumunta, sumunod. Tapos ikaw nandito sa live ni Mark Ramos. Ano yun? Hindi ka nakikisali sa kanila. Hindi ka sumusunod kay dating Pangulong Duterte. Kala ko ba isog kayo? Ba't wala? Hindi kayo pumupunta dito. Di ba? Mas nakakatawa to, oh. At sinabi niya na sasampahan niya rin ang kaso ang pulis ng disobedience, robbery at kidnapping. Ano po ang reaction? Well, that is always the right of anybody to file the case against, especially the police, kung feel nila na na-aggrieve sila. We will welcome that and we will wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saang forum man nila dalhin ang kasong ito. Aside from those Alam naman natin na yung kinaso ng Vice Presidente o yung ikakaso nila o kung nasaan na yung kaso na yan, walang patutunguhan mo yan. Kidnapping sa PNP, ayun naman si Zulaika. Oh. cases filed yesterday, hinihigit pa ba tayo? May iba pang kaso. May mga iba pang kaso actually, but Tignan nyo mga kababayan, no, yung sinasabi nila, duwag na BBM! Tapos, ang naratibo niyan mamaya mga sinisikil ni BBM, si Inday Sara Duterte. Oh, duwag daw kasi mga kababayan, ayaw ipa-impeach. Yan na lang ang isipin nyo, no? Dahil yan naman ang gustong ipaisip sa inyo. Di ba? Yan ang isipin nyo. Duwag ang Pangulo sa pagpapa-impeach kay Vice Presidente. Kasi yan naman na talaga ang gustong ihatid sa inyo nung mensahe ng Pangulo. O, wag nyo nang sasabihin sa susunod na si Presidente Marcos ang dahilan ng pagkaka-impeach ni Inday Sara Duterte. Wag nyo nang sasabihin yun, ha? Dapat pare-parehas yung inyong mga naratibo, hindi kontra-kontra. we defer to the wisdom of the DOJ and the NBI, considering that many of these are very intricate questions of law. Saglit. Sabi mo, duwag si PBBM. Si Inday Sara ang hindi dumating kanina sa NBI. Naalala ko lang. Hindi na dumating sa NBI. Natakot. Kailangan yung mga advanced na questionnaire bago sila umattend. Sila yung duwag. Sir, bukod speaker yung last meron pa po ba from the VPSPG na napafilan po ng case? May John Doe's and Jane Doe's. It's essentially the et als. We asked from the AFP the names of the personnel on duty at the time. Magtago ka na, Chong. Tinatakot nyo ba ako, ha? Tinatakot nyo ba ako, ha? Hanapin nyo muna ako. Sige. O kaya kumuha muna kayo ng passport. Dahil 20 pesos na bigas, hirap na hirap kayong bilhin. 27 pesos na bigas. Hirap na hirap kayong bilhin. Magka-passport pa kaya? And I have already received it at idadagdag na lang namin through a supplemental affidavit para may include sila sa kasong nakasampana. So, sir, in total, ilan pong mga tao? Wala pa. May mga John Doe's daw, mga kababayan, May mga John Doe's, Jane Doe's. Sino kaya yun? Yung mga tawag dito? Mga vloggers na kasama ni Inday Sara Duterte doon sa press conference nila. Madami kasi yun mga bossing. At kilala ko yung iba doon, no? Kararating pa lang ng papel, i-examinin muna namin at i-identify namin ang mga taong involved. Okay. Okay, Ma'am Jane po. Ma'am, sabi ni VP sana nakakaya daw kasi hindi nila alam na merong threat accident. Yung malaki Sabi ni Charles Jefferson, si John Wick pala. sinabi na natin ito sa mga nauna nating sagot na on the part of the PNP ay we differ doon sa Presidential Security Command na siya ang in charge sa security and safety ng Presidente and Vice President. Dahil yung BPSPG is under the Presidential Security Command. So we presume and assume na kung meron talagang credible threat against the life of Vice President ay this should have been communicated doon sa PSC para ang PSC naman. Tingin ko yung sinasabi ni Vice Presidente na may threat daw po sa kanyang buhay, imbento na lang po yun. Ngayon na lang po lumutang yun mga kababayan. Kasi doon nga sa sinabi niya na ipapategi niya, ipinapategi niya ang Pangulo.
No? Kaya para naman magkaroon ng saysay yung kanyang sinabi, meron din po kasing ano sa akin, death threat din po, no? Para hindi na matuloy yung death threat sa akin. Oh, natakot na sila. Wala na po. Ano na lang ho yun, mga bossing. Walang katotohanan ho yun. Tsaka sa dami ng security ng Pangulo, ng Vice Pangulo, higit 400 po, mga kababayan. Oh, ay gumawa ng aksyon including seeking assistance from the PNP. Ang PNP naman ay open na imbestigahan itong mga threats na ito. Hindi natin sinasabi na hindi natin ito pakikialaman, but we have to defer sa PSC dahil sila nga ang may jurisdiction with respect sa security ng President and Vice President. If there will come a time, the PSC will seek assistance from the police in terms of validating this alleged threat against the Vice President, then we will respond accordingly. Ma'am, earlier, sabi niyo ni-recall yung mga 30 plus na takuha na detail doon na police sa BPSPG. Ngayon ba ma'am yung 25, tinanggap nila? Well, I don't have any information. basta, mga kababayan, ang importante dito, hindi po natatakot ang PNP. Nakasuhan din po sila. Ano po yung ikakaso sa kanila? Direct assault at saka disobedient, mga kababayan. At ang sagot naman po ng kampo ng Vice Presidente, mga bossing, ay ang sagot naman po nila, kidnapping daw po yung ginawa ng PNP. Sabi ni John Del Tomas, 24 oras o 24 oras gising, nasa EDSA Shrine, nakahigop yata ng gamot galing Pogo. Ang dami nga nila, ayan nga, ulit. Ano ho? Wag ho kayo nagpapapaniwala dito sa mga ito, no? Pagka napangakuan kayo ng 500, expect nyo na may 60% na kaltas yun. Magkano yung 60%? 300. Sabi po yun, balita po yun ng PNP, mga bossing. Hindi ko lang po ini-invento yun. Di ho ba? Anyway, mga kababayan, dyan po muna tayo magtatapos. Yan po muna ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito, no? Si Harry Roque patuloy na magtataguyan, hindi sisipot yan kahit po doon sa December 3 na kanyang hinihiling. Imposible po, mga kababayan. Sabi ni Janelle Vanderhurst, basa nga tayo ng comment, maraming minor dyan. Naku, sabi ni Annabelle Ye, mga nahipan ng masamang hangin yung mga DDS. Correct. No? Mga uto-uto. 500 ang usapan. Sabi, 200 lang ang ibinigay. Oo nga. Ba't ganun, Kinupitan pa. Saan makakarating yung 200, mga kababayan? 50 pamasahe papunta, 50 pa uwi. 50 pambili ng piatos, pang merienda. 50 ang tira. Yung 50 kaya na yun, sulit para doon sa para doon sa kanilang pagpapagod at pagsisigaw-sigaw doon. Nako naman. Kinupit pa. Sabi, Sir Mark, yung mga BBM supporters dumagsa sa Maynila. Sabi ni Tess Baraco. Sabi ni Kuya Roms, idol may pumuntang vlogger support kay PBBM. Ganon nila pinagkaguluhan ng mga DDS vlogger sa EDSA. Isa pa lang yun. Si Takeru. Kaibigan ho natin yun. Suportahan nyo po yung channel ni Takeru Miyamoto at ni Mima Alicia, mga bossing. Mga kaibigan po natin yan. At meron kaming grupo na MTM. Mark Ramos, Takeru Miyamoto, at Mima Alicia. Huwag nyo na din kalimutan yung mga channel nila Direct Freddy Valera, ni Banat Boy, ni Boss Mike Cervera, yan. Diba? Ni Jake Magnus, yan. Suportahan nyo po yung mga vloggers na sumusuporta po sa ating Pangulo. Muli, mga kababayan, maraming salamat and God bless. 1,543 viewers. Baka naman hindi pa umabot ng 1,000 yung likes dyan, Paalam po, hanggang sa muli.